Ayan, napapanood nyo ba yan guys? Yang nasa taas na yan. Yan yung aming unang business noon nung wala pa po kami dito sa Nueva Ecija. So napakaganda po ng aming negosyo during that time. Nung wala pa pong pandemic, kami po ay nakatira sa Commonwealth at ang ganda po ng hanap buhay namin. Meron po kaming gulayan at meron din po kaming counting grocery during that time. So medyo okay po yung aming buhay niya nung mga panahon na yan. Yung mga gusto namin bilihin ay nabibili po namin. Kung saan kami gustong pumunta ay nakakapunta din po kami. At nakapunta din po kami yan ng sasakyan para pambiyahe-biyahe po ng gulay nung time na yon. So ako po nagbabiyahe po ako ng gulay nung mga panahon na yan kung saan-saan po ako nakakarating. Pumupunta ako ng Balintawak, pumupunta ako ng Pangasinan, sa Sangitan, dito sa Nueva Ecija. So ang dami pong binigay na biyaya ng Panginoon noon. Yan yung time na umalis kami sa Bicol at ang plano po namin noon ay magkaroon po kami ng maayos na business. At akala po namin yan na po talaga yung kalooban ng Panginoon na lumuwas kami ng Maynila. Kasi po pagkaalis po namin sa Bicol, doon naglilingkod po kami sa Panginoon nung nasa Bicol kami. Pero iniwanan po namin yung mga ministry namin sa Bicol nung time na yan dahil sa kagustuhan po namin na guminhawa yung buhay namin. Siyempre, karamihan po sa atin ng mga pamilyado na ay ang iniisip po natin yung pamilya, di ba po? Kaya mas gusto po natin talaga na guminhawa po yung buhay namin. So yun din po yung naiisip namin nung time na yan, kami mag-asawa. Kaya sabi namin, subukan kaya natin na lumuwas at baka sakaling guminhawa yung buhay namin. So yun nga po, sa madaling salita, blines po kami ng mga panahon na yan. Naisip po namin, parang saglit lang po sa amin pinaranas ng Lord yung kaginhawaan po na yan. Kasi po, ang dami po namin iniwan ng mga ministry namin sa Bicol during that time. Iniwanan po namin yung paglilingkod namin sa Lord. At habang kami ay nakakaranas ng marangyang buhay na yan, wala po kami ministry. Di ba po? Ang layo po namin sa Panginoon. Sa madaling salita, na backslide po kami nung time na yan. At hindi po kami nakapaglingkod sa Panginoon. Araw at gabi, wala po kaming pahinga ng time na yan. Ang dami po namin ginagawa. Halos wala kaming tulog. Simula madaling araw hanggang gabi. Palagi po kaming pagod. Kasi nga po ang laki ng inuupahan namin nung time na yan. After pandemic, nawala po lahat ng yan. Nawala po lahat ng yan. Negosyo po na yan. Nag-back to zero kami. Nalugi po kami nung time na yan. So, ba't ko po ito sinishare sa inyo? Kasi kayo din po mismo ay nagpaplano din kayo ng para sa ikauunlad ninyo. At hindi po masama yan na nagpaplano po tayo kung paano po yung magiging kinabukasan natin. Especially kung meron po kayong mga anak na nag-aaral, hindi po masama yan. Pero lagi niyo pong iisipin kapag meron kayong plano or meron kayong mga desisyon sa buhay, lagi niyo pong iisipin na isang guni muna sa Panginoon. Lord, ito ba ay kalooban mo? Noon po kasi ang isip po namin, guminhawa, kaya ang inisip namin, lumuwas kami ng Maynila. So, ang iniisip namin na tama po yung desisyon po namin. Pero sa tingin ko po, hindi po tama yung naging desisyon namin na yun. Kasi kung kalooban po ng Panginoon yun, yun po ay magiging successful kami hanggang ngayon sana, di ba po? Pero naputol po yun after pandemic na wala po lahat. Nag-wash out, nag-widening, nag-road widening po yung Quezon City at lahat po ng mga nagtitinda sa kalsada noon ay talagang natabas yung mga pwesto at isa po ako sa naapektuhan noon. Sobrang lugmok ako noon, sobrang devastated ako nung time na yan na wala na po kaming pera, wala na kaming ipon noon. Ang natitira na lang noon namin is yung sasakyan na yan. So, yan yung naging paraan ba't kami nakauwi dito sa Nueva Ecija. Wala rin po yan sa plano. Pero yun nga po, ba't ko po ito sinishare sa inyo kasi lagi nyo pong iisipin o lagi nyo pong isasangguni sa Panginoon ang bawat plano po natin sa buhay, bawat desisyon po natin sa buhay, lagi po natin tatanungin sa Lord, Lord, kalooban nyo ba ito? Kung magiging kalooban po ng Panginoon yan, magiging smooth po ang lahat ng resulta. At higit sa lahat, hindi po kayo mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kami po, nawala po kami sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, yun po yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi alam ko hindi lang po kami ang nakakaranas ng ganong sitwasyon. Malamang yung iba po nangangarap din po ngayon na lumuwas or mag-abroad. Pero isipin nyo po, ipag-pray nyo po yan. Isanggunin nyo sa Panginoon. Hilingin nyo sa Panginoon kung kalooban ba ng Lord. Yung plano nyo po na yan, yung naiisip nyo po na yan. Wala pong masama kung nagpaplano po tayo ng ikabubuti sa ating pamilya. Pero kung yung decision mo po na yan ay malalayo kayo sa Panginoon, lagi nyo pong isangguni sa Panginoon yan. Ito lang po ang iiwang converse sa inyo. Sabi po dito sa Mateo chapter 16 verse 26,
Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So yun po no, lahat po tayo siguro nangangarap na yumaman. Wala pong masama doon. Lahat po tayo nangangarap na umasenso sa buhay, lalo na po ngayon. Ang hirap po ng buhay, ang hirap na sitwasyon, dami po nangyayari. Pero yun nga po, lagi niyo pong isali ang Lord sa desisyon po ninyo. Palagi niyo pong isangguni sa Panginoon ang lahat ng planuhin ninyo sa buhay. Yun lamang po, and I hope nakatulong po ang aming munting istorya ng aming buhay na to sa inyong lahat. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.